27 anniversary. Special 22nd. Fulfillment ng isang babae ay ang pagiging isang ina. Dahil sa sukdulang saya at ligasyon ng tulog nito, pero paano kung ang kanyang karelasyon ay kapwa rin niyang babae? At paano matutupad ang kanilang pinakalimuting pangarap na magkaroon ng sariling anak? At dahil nagdesisyon sila na isa sa kanilang dapat magtalang tao, saan sila ngayon maghahanap ng lalaki na papayag, makipagsipon, para mabuo ang naturang sanggol? Yan ang nakakakilitang buod ng ating totoong LGBT plus story ngayon gabi dito sa aming episode na pinamagatang Granted Sperm Donor. Ito na sa amin. Anak, hindi mo na lang si Frank kung mahilig siyang mga labit. Bakit ba hindi mo mapagbigyan? Mabait naman. Hindi ka naman sinasaktan. Dahil 22nd. Anak, tanggap ko kung ano ba ang kasarian mo. Ang problema, ikaw din ang nahihirapan. Ngayon, lalaki ang gusto mo. Bukas, babae. Tapos lalaki na naman. Hindi ba pwedeng pumirmi ka lang sa isa? Hindi mo naiintindihan. Mahirap maging bisexual katulad ko. Bagong 22nd. Pero ang dami ko sinasabi na yung pagod ako. Papadaghan ko na lang kayo ng allowance sa bukas. Ha? Okay? Sarang? Salamat. Bye-bye. Yung chapter, yung story, upload sa bagong katanungan. Bagong kabanata. Bagong kabanata. Yung chapter ay yung story. Yung chapter, yung story. Kailan mo unang nalaman na bisexual ka? 5 years old pa lang po ako, Teta Mel, na nahalata na po ng mga magulang ko na may kakaiba po
po sa akin. Sabi po ng mama ko po kasi, na-like daw po ako ng palda ng babae. Ano ba yung bisexual? Kasi ang pagkakaintindi ko sa bisexual is in your preference, no? For your sex partner. Yun yung bisexual, di ba? Opo. Dalawa yung preference mo, pwedeng babae. Sabi nila pwedeng sa babae, pwedeng sa lalaki, kaya bi. Tama ba yun? Yes po. Opo. So, nung tumanda-tanda ka na, napatunayan mo ba yun sa sarili mo? Bisexual ka nga talaga? Yes po, Tita Mel. Magkakagusto po talaga ako sa babae. Oo. Mas naman po yung babae kaysa sa lalaki po. Special new chapter episode. Actually, naman pa nandito. Ito. Ibang magkakagusto ako na sa ikaw. Ewan. Ano na wala ka trabaho? Mabilis na nabuo ang pagkakaibigan ni Leila at nagkatrabaho niya si Emily. Hanggang sa nagmamagandoob nila sa isa't isa. Ngayon naging opisyal na ang kanilang relasyon. Nagdesisyon si Leila at Joey na magsama na sa iisang apartment. At ang kikitain natin dyan sa tindahan na yan, pakastog na masahe, ipunin natin dito. Ay, sabihin mo alis natin. Siguro mga 1 million yun, no? Baka naman napununan kaya yung kamay ko kakamasahe. Baka pa natin maabot yun. Hey, kaya natin yun. Dapat positive lang. Tibrede pa nga tayo, di ba? Saan ka na talaga dyan? Mama. Bakit ang hindi ang gusto mo, ha? Ay, bakit? Akala ko kakilala ko. Ano ka ba? Kilala? Pero mahal, ano naman yung plano ko na gusto ka magtrabaho sa cruise? Ano ko din yun, ha? Alis ka? Ano? Dito ka lang? Ano, itong tindahan na to, magiging grocery pa yan. Tapos pagkatapos nun, magiging supermarket. Pero, patulahin na natin to. Si Jalea. Jalea? Janine. Leila. Jalea. Hindi mag-stop na yung baby natin, no? Pero sa ngayon, siya muna si Jalea. Mahal? Mahal?